sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayo kayang ipaglaban, ma'am. Yan talaga ang masasabi ko, katangian ni former President Duterte. Sunugin nyo man ako dito. Masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o maging ma-take advantage ang gobyerno. Nakita ko yan nung nagtatrabaho siya. Madaling araw na ganito ka yung mga folders na pipirmahan at babasahin niya. Pagkailangan niya i-veto, may kontratang dehado ang gobyerno, binivito niya yan. Pag may gustong parang ipalusot, dati yan, pinalusot yan eh. Nagutom kasi ang Kongreso nung panahon niya eh. Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, kung binisita ko siya doon, sabi niya kanina sa anak niya, "This is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos." Kailangan niya makulong. Mahirap ho magluklok ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino at mga kabataan, isaisip ninyo, ito sa puso. Yung mga taong lumalabas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon. Yung binabati ka lang, mas gusto ko pang kausapin kayo, mas gusto ko pang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors, kesa dun sa mga taong plastic Tupperware. Pera na lang, puro na lang pansarili ang kanilang iniisip. Wala nang iniisip na para kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, hinulinga niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ako kasi sa 6 years, na 12 to, yung years na yan, 12 to 8, 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, na wala lang time sa kanya. Ngayon na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sanang hiling ko ibalik nyo na lang, miski awa na lang, para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya, miski na hindi na sa Pilipino, kasi meron kayong lahat, miski sa anak ko na lang.